Patuloy ang pag-aray ng mga consumer dahil sa presyo ng karneng baboy na humihigit na ng 300 pesos kada kilo. Kaya naman kinakalampag na ng ilang farmers group ang Agriculture Department na magtakda na ng katanggap-tanggap na presyo para sa mga mamimili. Ang balitang A to Z hatid ni Ace Cruz. Sakit sa ulo na para kay Nanay Lenny ang mag-budget araw-araw sa taas kasi ng presyo ng bilihin. Ika nga, wala ka na rin matitipid talaga. Gaya na lamang ng presyo ng karning baboy na pumapalo na sa halos 340 pesos ang kada kilo. Sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Kailangan mong budgetin. Pero kahit anong budget mo, dahil sa walang pagbabago ang mga presyo, wala, mahina pa rin. Umaaray din ang mga tindero. Kasi hindi naman pare-parehas ang puhunan ng mga magtitinda, ng mga tindera. Bakit? Dahil kasi kanya-kanya nakuha yan eh. Iba-ibang farm yan eh. From Visayas, from everywhere, anywhere, hindi naman pare-parehas ang ano yan eh. At saka may public and private market, di ba? Kaya naman, patuloy ang pangalampag ng Philippine Chamber of Agriculture and Food sa Department of Agriculture. Nilinaw nila na hindi naman price ceiling ang nais nila kung hindi magkaroon sana ng mas mababa at katanggap-tanggap na presyo. In terms of just for a temporary measure, sandalian lang, no? Never in a long term, very short term, perhaps price should be what you call that, mapigilan yung paglipad ng presyo, no? As against magkano bili. Anila, wala raw dahilan na sumirit ang presyo ng karning baboy, lalo't naglalaro lang sa 160 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng farm gate price nito. Tapos bebenta mo ng 380, 200 ang patong. Sabi sila na transport cost, kung ano-ano, no, pwesto, bayad sa pwesto sa tao. Hindi naman 200 per kilo ang patong or more, no? Lumilipad pa nga, may nabalitaan pa kami na nasa 420 pumasok pa ng gano'n ang presyo. Dagdag pa ng grupo, mas katanggap-tanggap nila kung aabot lang ng 100 ang patong ng mga nagbebenta sa kada kilo ng baboy dahil baka wala na raw bumili nito. Ayon naman sa DA. The DA is not considering any price ceiling for any commodity kahit sa pork. So ngayon ay hindi pa yun kinoconsider. At alam naman natin na patuloy pa yung problema natin sa ASF at may mga hakbangin na naman para palakasin yung biosecurity. Sa kabila ng mga nagtataas ang presyo, inaasahan din ang ahensya na sisirit din ang presyo ng isda ngayong Semana Santa dahil sa mataas ang demand nito. Next week, pagpasok ng Holy Monday, yan, traditionally, kasabay ng mahal na araw yung pagtaas ng presyo ng isda, lalo na yung mga Wednesday, Thursday, Friday hanggang Sabado. Mga 10 to 20% normally ang tinataas. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.